ang tendency dyan, dahil sa mga ginagawa ng House panel, ginagamit nila ang proceeding para sa chismis eh. Ha? May mga propaganda lumalabas na hindi naman konektado doon sa kanilang theory of the case. So, sinisiraan nilang Vice Presidente. So, why will the Vice President give them that opportunity para to mock her, to label her as this and that na hindi naman kailangan dahil legal naman and political ang proceedings, bakit naman siya pupunta na meron naman siyang karapatan na hindi mag-attend because that is a right guaranteed by the Constitution. Opo. Linawin ko lamang po, Attorney, dahil siyempre marami ding mga nasa kabila, mga kritiko po ng VP Sara Duterte, nagsasabing absent po siya during pre-trial, parang absent na naman po ngayong araw na, parang ganun po yung mga argumento, mga naratibo po laban po kay Vice Presidente. Required ho ba talagang si VP Sara Duterte na maging present po kahit sa pre-trial o kailan ba siya dapat maging present sa impeachment? Alam mo, unlike in civil proceedings or in criminal proceedings, na usually pag pre-trial required, no? Unless meron kang special power of attorney and justified yung absence mo. Sa impeachment kasi hindi required. That's the general rule eh. Hindi required ang respondent mag-appear sa pre-trial and in the trial proper. So, yun po ang dapat intindihin or maintindi ng ating mga mamayan. So, I would like to really explain this sa Tagalog. Sa impeachment po, ang general rule ay hindi po required na mag-appear ang respondent sa impeachment proceeding, whether siya ay presidente facing impeachment or vice president facing impeachment, etc. Kasi nasa rules po yun, nasa constitution din po yun, karapatan po niya hindi mag-appear. Hindi po yan nagbabadya ng pag-isnab or walang respeto, kawalan ng respeto sa proceeding. But that is a right guaranteed by the Constitution and she is just exercising her precious right. Tama lang po ang Vice Presidente na hindi mag-appear dyan. Kasi ang tendency dyan, dahil sa mga ginagawa ng House panel, ginagamit nila ang proceeding para sa chismis eh. Ha? May mga propaganda lumalabas na hindi naman konektado doon sa kanilang theory of the case. So, sinisiraan nilang Vice Presidente. So, why will the Vice President give them that opportunity para to mock her, to label her as this and that na hindi naman kailangan dahil legal naman and political ang proceedings, bakit naman siya pupunta na meron naman siyang karapatan na hindi mag-attend because that is a right guaranteed by the Constitution. And normally, ang mga respondents sa impeachment, hindi yan nag-appear. Although, doon sa Bautista impeachment namin, nag-appear si impeached Chief Justice Andres Bautista. And then doon naman sa Corona impeachment, nag-appear si the late Chief Justice Renato Corona. Pero depende po yan sa respondent. Kung ayaw niya, karapatan po niya yan. Hindi yan violation ng rules. Opo. Pero maaari ho bang isumpina, may sumpina power ho ba ang Senate Impeachment Court at pilitin po ang respondent na dumalo sa paglilitis? Hindi pwede yan kasi right nga yan na to appear eh. So you cannot subpoena. Because that will be unconstitutional. Invalid po ang subpoena. Pag pinuwersa mo yung respondent mag-appear kung ayaw niya. Kasi pag right yan, guaranteed by the Constitution and by the rules, hindi mo pwedeng isubpoena. Opo. Okay, so yan po ang klaro. Opo. Pwede ho bang mapahaba itong impeachment trial ni VP Sara, Attorney? Well, sa akin lang, hindi dapat pahabain. Dapat nga yan, i-dismiss na eh. Remember, there is a pending motion to dismiss filed by the defense. Kinwestiyon nila ang validity or legality ng articles of impeachment. Kasi may mga proceedings na void eh. So, yan ang dapat i-resolve ng House. I mean, ng Senate, sitting as an impeachment court, bago ang trial. Kasi that is a matter that precedes the trial eh. So, dapat ma-resolve muna yan. Ano, i-dismiss ba nila? I-grant ba nila yung motion to dismiss o hindi? Because if that is denied, merong right ang depensa mag-file ng motion for reconsideration. And after that, they can even bring that to the Supreme Court. So, hindi yan basta-basta na dire-diretso
sa trial na walang mga incidents na i-resolve muna. Like itong motion to dismiss ng depensa. Dapat ma-resolve muna ito. Hindi to pwede na i-set aside mo tapos trial ka, bawal yan. Opo, doon sa issue ng kung sino ang dapat mamuno sa impeachment trial, yung Senate President po ba Yeah. o kahit sino ho sa mga senador? Dahil may panukala o suggestion nga na posible pong si Senator Chis Escudero ang itatalaga bilang presiding officer sa Senate Impeachment Court. Alam mo, nung lumabas yan, natawa na lang ako eh. Kasi ang Constitution is very clear na. When the President is on trial, the Chief Justice shall be the presiding officer. All other impeachable officers, like the Vice President, the Ombudsman, members of the Supreme Court, members of the Constitutional Commissions, lahat yan ang Senate President shall be the presiding officer. At wala po yan ifs and buts. Walang instance na pwedeng i-delegate ng Senate President as presiding officer yung kanyang function sa ibang senador, judges, or judge. Bawal po yan. That's a very crucial issue kasi pag ginawa yan ni Senador Sherwin Gatchalian, void na kagad ang proceeding. Lahat yan, from start to finish, wala na yan. So, hindi pwedeng ilipat ang function kay Senador Chis Escudero. And Chis Escudero knows that being a lawyer. Alam niya yan. And I don't think so he will do that because if he does that, then he's helping the defense dahil magiging void ang proceeding. And to me, that's a blessing in disguise kung i-insist nila eh. Kasi the Vice President can ignore the proceeding and even walk out and question the proceeding before the Supreme Court. Opo. At doon naman sa issue naman ng bilangan para ma-convict, no? O bilang para ma-convict nga si VP Sara Duterte. Ngayon ay dalawa po sa mga senador ang wala po doon sa Senado. Isa po siya dahil nakakulong nga itong si Senator Jingo Estrada at hindi natin alam kung saan pa si Senator Bato de la Rosa. At may mga nakaamba pang mga reklamo o kaso yung ilan pa sa mga senador, lalo na dito po sa minority po, sa tinatawag po nating Cayetano Black attorney. Pwede ho ba? Umaari ho bang mag-decide yung Senado kung sino lamang o ilan lamang ang pwedeng boto kailangan para po sa conviction kay VP Sara Duterte? Alam mo, pag impeachment proceeding, ang batas na nag-apply dyan, hindi yung gusto ng mga senador or ilang senador, kundi ang Constitution. And Article 11 of the Constitution is very clear. To secure conviction, you need 2/3 vote of the Senate. When you say of the Senate, you are talking of a 24-member Senate. Hindi yung physical number of senators present. So, 2/3 of 24, 2 times 24, 48, divided by 3 equals 16. At that number cannot be lowered. That's the number required for conviction. And Senator Lacson and the others who are not lawyers even cannot insist on that na pwede nilang babain. Hindi sila magde-decide niyan, kundi ang Constitution. Kahit pa Senate sitting as an impeachment court, hindi ibig sabihin na sila ay ay susunod sa law of the jungle. They follow the Constitution still. With more reason, they should follow the Constitution. Otherwise, void na naman ang kanilang proceeding, and that will be a blessing in disguise for Vice President Sara Duterte. She can disregard the ruling, question the matter before the Supreme Court, and she will win. Klaro yan. In fact, as early as 2016, retired Chief Justice Davide, renowned constitutionalist at sumulat ng 1987 Constitution, was very emphatic. 2/3 of 24 is 16 at hindi pwedeng babain yan to 15, 14, or 13 na gusto ni Lacson. Klaro po yan. And ako naman bilang lawyer na nagsilbi sa mga impeachment proceedings, hindi naman tayo nagmamagaling, no? Pero even if you will survey
ang mga abogado, karamihan yan magsabi sa if not all, 16 yan, hindi pwedeng babain. That's very clear. And we have to follow the Constitution dahil yan po ang rule, ang law na nag-prevail, hindi yung opinion ni Lacson or ng ibang senador na wala namang alam sa batas. With all due respect. Opo. July 6 na po. Huli na lang. July 6 na pong ang nakatakdang araw para po sa paglilitis ni VP Sara Duterte. Hinggil nga dito sa kanyang impeachment case. Maybe, Jay, that is just preliminary. No? Pwedeng i-move yan because sabi ko nga, wala pa silang resolution doon sa motion to dismiss. Kung wala pang resolution or decision doon sa motion to dismiss na inihain ng depensa, hindi sila pwedeng mag-proceed to trial. Pero dahil... Otherwise, if they will insist without ruling on the motion to dismiss, that will void the proceeding. And that will be another blessing in disguise. Why? Kasi ebidensya na naman yan ng illegality of the proceedings which can be questioned in a proper petition before the Supreme Court. So you see, every mistake, every blunder that the Senate will commit will reflect back on them. Babalik lang yan sa kanila. It will just boomerang. So they should be careful kasi hindi po yan political matter lang. Much of impeachment is legal and constitutional. Opo, at dahil nga may impeachment trial na si VP Sara Duterte, dapat mag-focus na lang daw dito sa impeachment, sabi ng ilang mambabatas, at dapat mag-move on na sa flood control scandal. Yan, very Paul yan. Just because some of the members of the House panel are implicated dyan sa flood control anomaly at sa kamali-malitang kickbacks na napakalaking amount involved, yan ang sinasabi nila. No, with more reason na dapat i-pursue natin yung flood control investigation at maleta delivery scheme investigation. Pera ng taong bayan yan, walang kinalaman sa impeachment. Hindi po yan connected. Opo. Attorney, siguro huling mensahe po ninyo sa ating mga kababayan na nanonood po at nakikinig sa inyo sa mga oras na ito. Well, I would like to use this time to also condole with the victims ng school shooting sa Tacloban. Masakit ang loob ko because I used to serve as counsel for the DSWD before and then tinatalakay namin yan na nagsiseminar ako ng Juvenile Justice and Welfare Act. I'm very sad na nangyari ito. Sana the government, through the DepEd and other agencies, ay maging more strict dito sa security at mag-adapt ng mga measures sa eskwelahan para maprotektahan ang ating mga anak dyan sa public school system against any possible attacks and bullying at itong mga shooting na ito na karumal-dumal at sana hindi nangyari sa ating bansa.